Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa dulo ng LRT Line 1 sa Dr. Santos Station sa Parañaque. Magbibigay tayo ng latest update sa LRT Line 1 Cavite Extension Project. Last year ay natapos na nga ang Phase 1 ng Cavite Extension Project. Binuksan na ang Redemptor Station, Mia Station, PITX Station, Ninoy Aquino Station at itong Dr. Santos Station. Meron pang tatlong station na hindi pa naitatayo na bahagi ng Phase 2 at Phase 3 ng proyektong yan. Ang Las Piñas Station, Zapote Station at ang Niog Bacoor Station. Bago pa natapos yung nakaraang taon ay in-announce na rin ng Department of Transportation na madadagdagan ng isa pang station na itatayo naman sa Talaba. So ayun guys, paglabas natin dito sa LRT, meron ditong terminal na ginagamit na ngayon ng mga commuters. Ongoing din ang ginagawa na rehabilitation dito sa May Creek sa paligid ng LRT. Dito naman sa terminal may sakay ng modern jeepney, traditional jeepney, meron ding motorcycle for hire at pwede rin magparking ang mga private na sasakyan. Pero kung titingnan natin, malawak pa itong terminal at hindi masyado nagagamit yung ibang areas dito. So kailangan pa talaga na magdagdag ng mga bagong ruta na papunta dito sa LRT terminal. Mga P2P bus pwede na dito. So ayan guys, dito sa dulo yung mga motor. Ayan, marami na rin choices ang mga commuters natin. Para saan itong daanan na papunta doon sa kabilang side ng station? Yung likod pala niyan ay informal settlers area. Eto na nga, ayon pa sa latest update na nakalap natin, nasa 82% na na-secure ang right of way para sa Phase 2 and Phase 3 ng Cavite Extension Project ng LRT Line 1. Ayon pa sa Department of Transportation, posibleng 100% na makuha ang right of way sa susunod na taon. Sa Package 3, nakuha na ang 100% na right of way. Sa Package 2 na lang kung saan nagkaroon nga ng issue sa right of way malapit sa itatayo na Las Piñas Station. Nagtayo kasi ang DPWH ng flyover sa dadaanan ng LRT line, kaya kailangan na baguhin ang ruta at ilihis ng konti. Natapos na pala yung ginawang clearing dito sa area na to. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay Villar property na. Sobrang lawak na ng mga property nila. Mula Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa hanggang Cavite. Yung Villar City pa lang sobrang lawak na nun. Halos kalahati ng Metro Manila. Anyway, may poster dito na nakalagay for lease na rin yung area na to.
Sa ngayon, pansamantala ito muna ang dulo ng LRT Line 1 dahil nga hindi makadiretso papuntang Las Piñas hanggang sa Pote. Pero by next year, sisikapin na nga na makuha ang right of way para masimulan na itayo ang 4 pa na bagong stations. Tingnan nyo guys dito sa kabila, sobrang lawak pa. Nagkaroon na rin ng clearing dito. Yung creek wala dito ay nilagyan na ng flood wall. Dati mga informal settlers na nakatira dito at ngayon ay wala na. Anyway, sinabi ko nga kanina na madadagdagan ng isa pang station ang Cavite Extension Project. Ayon na rin sa request ng local government ng Bacoor na dagdagan ng isa pang station at ito ay itatayo sa May Talaba kung saan inaasahan na marami din ang mga commuters na sasakay ng LRT. At yun naman ay inapprove na rin ng Department of Transportation kaya magiging 4 na yung itatayo na station. Posible din na madagdagan ang budget na kailangan dahil sa isa pang station na dinagdag. Ang approved na budget sa Cavite Extension Project ay 64 billion pesos. So ayan guys, hanggang dito yung pinakadulo ng LRT Line 1. Hindi na makadiretso dyan sa unahan dahil merong flyover ang DPWH sa ruta na dadaanan ng LRT. Sana talaga maayos na nila yan at matuloy na ang Cavite Extension Project. Marami din sa mga commuters ang nag-aalala na kakayanin pa kaya ng LRT Line 1 ang dagdag ng mga commuters kapag natapos na ang Cavite Extension. Sa ngayon pa lang siksikan na sa LRT Line 1, ngayong hanggang dito pa lang sa Parañaque ang LRT. Nasa likod pala tayo ng SM City Sucat at walking distance lang yung LRT station mula dyan sa SM. Bakit kasi nilihis dito yung linya? Dapat diretso na lang yan ng Dr. Santos hanggang Sucat Highway. Tapos ibang linya na lang yung papunta ng Cavite. May bahagi pala ng creek dito na wala pang flood wall. Anyway, malawak itong surrounding areas ng LRT Line 1 Dr. Santos Station. Marami pang pwede mga projects ang itayo dito.
Siguro kung may P2P bus na diretso na ng C5, tapos dadaan ng BGC, Eastwood, Parklinks, Bridgetown area, pwedeng dito sa LRT Line 1 Terminal. Dapat siguro ayusin din nila ang parking ng mga private na sasakyan. Karamihan ay nakaharang dyan sa entrance. Ilang buwan na nakaraan, binuksan na nga dito ang Metro Hub. Isang multi-purpose na convenience store, coffee shop, eatery at souvenir shop. Tingnan natin kung ano nang ganap dito sa Metro Hub. Pwede ka palang dumaan dito sa likod. So ayun guys, bago kayo sumakay ng LRT, pwede muna kayo magkape o di kaya magmerienda dito sa convenience store. Ayan, meron din dito mga damit. Anyway, ngayong 2026 patuloy ang improvement ng transportation dito sa ating bansa. Kasama na nga dyan ang Cavite Extension Project na magtatayo ng 4 na bagong station. At nakasakay na nga tayo dito sa LRT. Ayan, makikita naman natin marami pa mga informal settlers na madadaanan. Ang pinakamagandang achievement ng LRT Line 1 Cavite Extension Project ang mai-connect ito sa PITX Terminal. Naging convenient na nga ang pagsakay papunta sa PTEX. Para sa mga nagtatanong, ayan, wala pa rin ginagawa na project dito sa dating Coastal Mall area. Anyway, ano masasabi nyo sa progress ng Cavite Extension Project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!